Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagpakatanga pa rin nga itong si Eira dito kay Attorney Alon dahil mas kinampihan pa ni Eira si Attorney Alon kesa sa kapatid niyang si Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Lumabas nga ang tunay na pagkatao ni Attorney Renan sa harap ng maraming tao. Sa pilitan kasi niyang pinapaalis si Lilet at si Kurt sa simbahan para lang matuloy ang kasal nila ni Eira. Takot nga si Eira sa lahat ng nangyayari, lalong-lalo na nga ang pagsigaw ni Attorney Renan sa kanyang kapatid na si Lilet. Gulong-gulo nga ang utak nitong si Eira. Siniwalat kasi ni Lilet ang lahat ng nadiskubre nila. Pinipilit pa ni Eira na ilihis ang lahat. Ayaw niyang paniwalaan lahat ng sinasabi ng kapatid niyang si Lilet. Nag-aantay naman si Lilet na pigilan ni Eira si Attorney Renan sa pagpapaalis sa kanila. Pero mukhang hinahayaan nga lang ni Eira ang lahat ng nangyayari. Sinabi nga ni Lilet kay Eira, "Gumising ka nga Eira, ano pa bang pruweba ang gusto mong ipakita ko sa'yo para maniwala kang niloloko ka ng lalaking iyan?" Hindi na nakapagpigil pa nga itong si Kurt. Sumabat na siya sa usapan ng magkapatid. Binalaan niya si Eira. Sinabi ni Kurt kay Eira na paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng kapatid niyang si Lilet dahil mapapahamak lang siya kay Attorney Renan dahil nga niloloko lang siya nito. Hindi mabuting tao si Attorney Renan, wika nitong si Kurt. Pero tumutol nga itong si Eira. Wala raw alam sila Lilet sa sitwasyon niya ngayon. Gustong-gusto na sanang aminin ni Eira ang tungkol sa pinagbubuntis niya, pero napigil siya ni Attorney Renan. Kasabay ng mga tensyon sa pagitan nila ay siya namang dating ng mga kapulisan. Buong akala nga nitong si Attorney Renan na admin ang nagpatawag ng mga kapulisan. Sinabi nitong si Attorney Renan na hulihin si Lilet at si Kurt dahil nanggugulo daw di umano sa kasal nila ni Eira. Dito nga ay nagkamali si Attorney Renan. Siya pala ang sinadya ng mga kapulisan para nga daw imbitahan sa presinto for questioning para sagutin ang mga paratang sa kasong inihanda ni Melody na anak nitong si Mang Kanor. Gulat na gulat nga itong si Attorney Renan. Ganun kabilis kumilos si Lilet at si Kurt. Sinabi nitong si Lilet kay Attorney Renan na kung talagang wala raw siyang kinalaman sa pagkawala ni Mang Kanor, ay sasama siya sa mga kapulisan. Patuloy sa pagpamanipula si Attorney Renan sa sitwasyon. Binalaan niya si Eira na huwag magpalason ng utak sa mga sinasabi nila Lilet. Puro false accusation lang daw, di umano ang sinasabi sa kanya ngayon. Pinaglaban ni Lilet kung ano ang nararapat. Sa kanya daw dapat magtiwala si Eira dahil siya ang mas matagal nang kasama ni Eira kesa sa lalaki na si Attorney Renan. Kahit may hindi sila pagkakaunawaan lagi nitong si Eira, ay puro kabutihan lang daw lagi ang iniisip ni Lilet para kay Eira. Huwag na raw ituloy ni Eira ang kasal kay Attorney Renan dahil niloloko lang siya nito. Napapailing na si Eira sa lahat ng sinasabi ng kapatid niyang si Lilet. Gusto niyang magpakatanga pa rin kay Attorney Renan dahil nga sa magiging anak nila. Samantalang si Patricia at Trixie ay nakarating na rin sa simbahan. Pinigilan ni Patricia si Trixie at sinabihan na wag nang makialam pa sa buhay ni Eira, Lilet at Attorney Renan. Pero desidido nga itong si Trixie. Wala na raw bang natitirang konsensya ang kanyang ina na si Patricia. Pinatay na nga raw ni Patricia ang nanay ni Lilet at Eira. Tapos daw ay hahayaan pa na maikasal si Eira kay Attorney Renan. Ngayong alam na nga raw nila ang buong pagkatao nito. Nagtalo ang dalawang mag-ina. Sinabihan ni Trixie si Patricia. Napakitang tao lang pala siya sa lahat ng ginagawa niya.
dahil hanggang ngayon nga raw ay hindi pa rin siya nagbabago. Malaki pa rin daw ang galit niya kay Atty. Meredith kaya gusto din nitong ni Patricia na masira ang buhay ng mga anak nito. Pero sinabi nga nitong si Patricia na gusto lang naman niyang iwiwas si Trixie sa problema ng ibang tao. Pinayuhan pa nga ni Patricia si Trixie na mag-focus na lang sa problema ng pamilya nila. Pero palaban nga itong si Trixie dahil hindi raw ibang tao ang turing nito kay Eira at kay Lilet. Kapatid niya daw si Ate Lilet niya at kaibigan naman niya si Atty. Eira. Kaya hindi raw mapipigilan ni Patricia si Trixie na damayan at tulungan ang magkapatid. Naabutan nila ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Sumama si Atty. Renan Alon sa mga kapulisan para raw patunayan kuno kay Eira na inosente siya at hindi niya niloloko itong si Eira. Sa sobrang iyak nga ni Eira nang makita na sumama si Renan sa mga pulis ay tumakbo nga siyang palayo. Sinundan naman siya ni Lilet at Kurt para pigilan. Sa pilitan namang sinakay ni Patricia si Trixie sa sasakyan nila. Natatakot kasi si Patricia na baka ikanta siya ni Atty. Renan sa mga pulis. Lalo pa nga at nauhukay na lahat ng kasamaang ginawa ni Atty. Renan. Natatakot nga itong si Patricia na baka maipit ang anak na si Trixie sa sitwasyon nila ni Atty. Renan, Lilet at Eira. Kaya minabuti niya nga na wag nang pakialaman si Trixie. Naabutan naman ni Lilet si Eira. Nagmumukmok at wasak na wasak ang puso. Nagagalit siya kay Lilet dahil mas pinaniwalaan pa din ni Eira na inosente ang nobyo niyang si Atty. Renan. Hanggat hindi raw nakikita nitong si Eira ang lahat ng ebidensya na makapagsasabi na totoong niloloko lang siya ni Atty. Renan ay hindi niya susukuan si Renan. Pinaglaban nga ni Eira si Atty. Renan kay Lilet, alang-alang nga sa magiging anak nila. Gusto ni Eira na ipaglaban si Atty. Renan, hanggang sa mapatunayan niya nga na mali lahat ng paratang ni Lilet. Nakiusap ito kay Lilet na hayaan siya sa gusto niyang mangyari, dahil para yun daw sa magiging pamilya nila. Nagbanta pa nga si Eira kay Lilet na oras na malaman na lahat ng iyon ay gawa-gawa lang nitong si Lilet para hindi sila magkatuluyan ni Atty. Renan. Pinangako nitong si Eira na hindi niya mapapatawad si Lilet at kakalimutan niya na magkapatid silang dalawa. Tuluyan nang nalaso ni Atty. Renan Alon ang utak ni Eira kahit napakadami na ng revelasyong siniwalat ni Lilet. Mas pinaniwalaan pa rin itong si Eira si Atty. Renan. Sobrang nasaktan ng ating bida na si Lilet sa lahat ng nangyari. Kahit anong gawin niya ay mas pinili pa rin ni Eira na magpabulag sa lalaking niloloko lang siya. Samantala, umpisa na rin nga ni Calorena at Constantino ang pagpapaimbestiga kay Atty. Renan. Gusto nilang malaman kung si Atty. Renan ba ay may kinalaman talaga sa pagkamatay ni Atty. Meredith, para malinis na rin daw ng mag-asawang De Leon ang pangalan ng kanilang anak na si Ino. Posible raw kasi na si Atty. Renan Alon ang maging susi para malaman ang buong katotohanan. Malaman na kaya nila ang buong katotohanan at sa pag-uusap nga nitong si Eira at Atty. Alon, aminin kaya nitong malolokong lalaki na si Atty. Alon ang lahat ng sikreto niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.